kahit na yung apo ko dyan, sasabihin niya, unacceptable eh. Ganun po ba? Oo, hindi lamang nauuwi sa salita dyan, gawin mo. Aha. Paano ngayon yung tungkol sa pagkain? Aha. Bawang, luya, asukal, Mhm. bigas. Mhm. Aba dyan, hindi na biro yan. Nako. Hindi na biro yan. Kaya tuloy ang pangamba ng marami, baka magkaroon ng civil unrest. Wag naman sanang mangyari, Kong. Tayo palagi nating ina-advocate na sana magkaroon ng kapayapaan, matagalang kapayapaan sa ating lipunan sapagkat lahat naman ay aayaw na magkaroon ng kaguluhan. Aha. Kaya lang, pangunahin na rito yung tungkulin ng pamahalaan na tingnan yung pangkalahatang pangangailangan Nako. ng ating mga pangkaraniwang mamamayan. Kaya nga araw po sa balita ngayon, ang ginawa daw po ay nagkaroon ng surveillance, kinakasya daw po laban sa mga rice smuggling. Kaya isinugo nila yung dalawa, Marojas at saka Kiko Pangilinan. At napansin din daw po na Malacanang, ito Malacanang, ang sabi, mababa pa pala nabanggit ko kanina, 2 piso. Ang sabi po ng Malacanang, tumaas ng 10 piso kada kilo ang bigas, habang umabot naman daw po ng halos 400 kilo ang luya. Sinasabi po ni Communications... Anong 400 kilo ang luya? 400 piso po, bawat kilo. Luya. Dati po, kapag ka nag-away yung mag-asawa, nagbabatuhan ng luya. Ibig sabihin parang baliwala lang eh. Merong nagbigay ng impormasyon sa akin dyan na nasabi mo yung luya. Yung bawat isang Pilipino raw, ang konsumo nyo sa luya, 1.4 kilos per year ata. Ganun po sa luya? O tons ata, kung ano, sa luya. Ngayon, parang 11,700 tons ang production. Ang demand sa luya. Pero yung production ngayon, nasa 10,000 tons lang. Ngayon, 1.4 tons per year, yata, kasama na yung pinaggagawa ng salabat din, ano? Opo. Abay, talagang kulang. Sapagkat yata yung pagtatanim ng luya, one crop lang yan per year. Opo. Hindi naman katulad ng rice na kung minsan 2 beses. Meron pang 3 pa. Minsan 3 pa nga, pero pangkaraniwan 2 beses, 1 taon. Pero yung luya yata, sapagkat yan ay maaani mo sa loob ng 5 hanggang 6 na buwan, mukhang isa lang yata yan. Mabilisan lamang ko, si Ginoong Rex Toperos, Director po ng NFA, tagapagsalita po nila. Ginoong Toperos, magandang umaga po. Magandang umaga sa iyo, Jen, at saka sa atin pong Congressman Marcoleta. Isang tanong lang po, magkano ba talaga tinaas ng bigas ngayon sa monitoring po ng NFA? Monitoring ng NFA po, yung atin pong maximum na tagtagtas 2 piso bawat kilo. Yan po ay, yung iba naman sa ibang bansa may mga piso, pero yung dito sa Metro may halos 2 piso po ang tinaas bawat kilo. Apo, Kong? Good morning, Rex. Good morning, Kong. Kumusta na po kayo? Rex, nalulungkot kami sapagkat alam namin ni Jen na kapag ka ang bigas ay bilang pinaka-essential na pagkain ng ating mga mamamayan ay tumaas, halimbawa tumaas ng piso, parang malaking porsyento sa ating mga kababayang mahihirap ang medyo iipitin na naman ang sinturon, Rex. Ay, masayang, wala na kayo dapat sa palagi tayo, dapat senador na kayo eh. Ang nangyari po pag mga ganyan, talagang napakahirap dahil staple food po natin yan. Kaso lang, every year naman itong ating normal occurrence na ito nangyayari, nag-lean months, halos nagpipik na ngayon yung lean months natin na napakaaga, no? Ang atin pong naman ginagawa, ang preparasyon po natin, yun lang magagawa natin sa ating mga buffer stock dahil kung yung titingnan natin last March, April na harvest natin, na kinabang ng ating mga magsasaka, umabot sa 22, 23 per kilo po ang palay. No? So ang namimili ng mga trader, ito po inimbak din at nire-release nila ngayon. So base dun sa kanilang puhunan, yun din ang pagre-release nila. Pero Rex, alam naman natin na yung mga lean months natin, hindi naman na paiba-iba ng panahon yan eh. Palagi na lang Agosto, September, Oktubre, di ba? Hindi naman kung minsan nagiging Pebrero, nagiging Enero. Ibig sabihin, sabi ng mga mahihirap nating mga kababayan, bakit naman hindi na ma-resolve yung problema natin sa pagkain? Alam naman, kahit na naman siguro yung high school graduate kanya, alam niya na kapag lean months, mag-imbak na tayo ng ating sapat na makakain para hindi tayo nagkukulang. Hindi ba dapat ganun daw, Rex?
alam mo, Kong, no, yung nag-import tayo, no, para naman ma-build up yung ating buffer stock. Tama po yun, ano? Pero yung ginagawa po natin kasi, ang intervention natin sa market ngayon, ay para mag-neutralize lang. Kaya yung sinasabi natin, 27 pesos at saka 32 pesos. Ano? Yung atin po mga namuhunan noon, ay nag-release sila at tumaas nga ng presyo. Hindi naman pwede po, yung ang pamahalaan po, na itodo nila ang market para nang sa ganun, bumaba ang presyo. Hindi po. Pag ganun ang nangyari, yung ating mga kasama sa industriya, sabihin nila na, o sige, kayo na lang magnegosyo dyan. Kasi kami nakikisali dyan sa industriya na yan. Pero kung ganun palagi, meron tayong landang market, may rate, mukhang hindi tama yan sa ating free market po.